Isa ka rin bang solo parent pero wala ka pa ring ID? Or isa kang solo parent pero hindi mo alam na solo parent ka pala? Well, nasa tamang channel ka. Kasi sa video na to, we are going to talk about the benefits, the application process, and the requirements para makakuha ng solo parent ID. Yo everyone, so for today's video is we are going to talk about the benefit and privilege as a solo parent. Oops. If bago ka pa lang sa aking channel, kindly like, subscribe, and share this channel. And of course, if you have some follow-up questions, don't forget to comment down below. So para makakuha ng solo parent ID sa Pilipinas, you have to meet the specific requirements and follow the application process. Pero sino nga ba ang mga eligible na mga solo parent or sino nga ba itong mga eligible na pwedeng makakuha ng solo parent ID? A brief information lang, a Solo Parent Welfare Act of 2000 or RA 8972, ito ay tungkol sa mga parent, it could be a mother or father na mag-isang binubuhay, sinusuportahan at inaalagaan ang mga anak or anak nila. And of course, meron tayong mga various circumstances na kailangang i-consider para matawag tayong isang solo parent. Number 1, unmarried mother or father. For example, nabuntis ka ng boyfriend mo, hindi ka pinanagutan, at mag-isa mo lang sinusuportahan at pinapalaki ang anak mo, then you are qualified to be a solo parent. Ito yung mga unmarried mother na instead na ipaampun yung mga anak nila, is sila na mismo ang nagpapalaki, sumusuporta, mag-isa sa anak nila. Second is death of a spouse. If ang husband mo or ang wife mo is namatay at naiwan ka na lang mag-isa, you are alone, at wala kang kasamang bumubuhay, sumusuporta sa anak mo. Number 3, nakakulong, bilanggo, or nasa rehas si mother or si father, si mama or si papa, kaya mag-isa mong binubuhay ang iyong anak. So you will be considered as a solo parent if nakakulong ang husband or ang wife mo sa presinto. Number 4 is if may kapansanan physically or mentally si husband or si wife, si mama or si papa, at mag-isa ka na lang sumusuporta sa iyong pamilya, then you are also considered as a solo parent. Panglima, magkahiwalay kayo ng iyong husband at mag-isa mo na lang tinataguyod, pinapalaki, sinusuportahan ang iyong anak. Meaning, kung nabit yung asawa mo, mag-isa mo na lang sinusuportahan ang anak mo, then you are considered also as a solo parent. Number 6, family member assuming responsibility, meaning you are the head of the household due to death, abandonment of those kids. Baga, inabandona na sila ng kanilang mga magulang, kaya ikaw na ang sumalo sa mga responsibilidad ng magulang ng bata. Or number 7, kahit sinong tao na mag-isang binubuhay at sinusuportahan ang isang bata or mga bata, you are also considered as a solo parent. Now, what are the benefits of solo parent ID? Me as a solo parent is, meron ako mga benefit na na-avail as a solo parent, at ito ang pinaka-gusto ko talaga sa lahat. Number 1 is additional leave credits. Meaning, I have additional 7 days leave credits na na-avail ko. Additional 7 days leave credits aside sa mga pwedeng leave credit mo na nakukuha mo sa iyong trabaho. For nangyari, fix na po talaga yung 7 days. So, kumbaga next year, kung wala kang leave ngayon, hindi mag-a-add yung 7 days na hindi mo nagamit sa susunod na taon. Second is the discount. Ito yung hindi ko masyadong na-feel sa pagiging solo parent. Hindi ko na-feel yung discount in terms of milk. Hindi ko siya na-avail. I don't know if meron ba siya sa mga malls, pero hindi ko talaga siya nagamit. And of course, discount sa mga gamot. Hindi ko rin siya ginagamit sa mga gamot. Hindi ko siya na-try pa at hindi ko rin nasubukang itanong sa kanila if pwede ba. Kasi yung mga gamot din naman nila is, para sa akin is affordable naman siya. Next is financial assistance. So, income below poverty, 13,800 below, no? Pwede kang maka-avail ng financial assistance such as medical assistance, housing assistance, and scholarship. Pero itong financial assistance is meron lang siyang percentage para sa akin kasi yung anak ko kasi is grade 1 na, avail ko siya at nakakuha ako ng 20% discount sa tuition niya. So, una yung leave credits, na-avail ko siya. Yung discount, hindi ko siya na-avail kasi nga late ko na rin nalaman na pwede pala. At hindi rin naman din ako nagtanong if pwede ba na magka-discount sa milk at sa medicine. At ang ikatatlo is financial assistance, which is na-avail ko siya sa tuition ng anak ko sa private school, of course. At yung pang-apat is other privileges such as
flexible work schedule. So, isa rin to sa na-avail ko guys kasi when I was teaching sa Bukid, malayo sa Kabiasnan, after 3 years, nag-apply kasi ako na sana dito na lang ako makapagtrabaho malapit sa syudad, malapit sa bahay namin, at ginamit ko yung solo parent ID ko as a reason para ma-transfer ako dito sa Davao, para ma-transfer ako malapit sa bahay namin. Mga tulad kong mga teachers na katulad ko rin na solo parent, pwede nyong gamitin ang inyong mga ID sa pag-transfer to the nearest school na malapit sa bahay niyo. Now, what are the application process? Ano ba yung application process sa pag-a-apply ng solo parent ID? Number 1, you have to go to the DSWD office at mag-inquire ka, magtanong ka kung ano ba yung mga requirements. Kasi some offices they are offering online. Pero sa case ko guys is, pumunta ako sa office nila, nag-comply ako ng requirements at sinabmit ko sa kanila face-to-face. Hindi po siya online. Pero some offices daw, meron silang ina-offer na online. Second, sa application process is, submit all the documents. Lahat ng requirements, isubmit mo, ipasa lahat. At pangatlo, wait for the evaluation. Of course, meron talagang mga na-assign dyan na mag-i-evaluate ng iyong form. At sa case ko pa nga guys is, after kong nag-fill up ng application form at after kong nag-submit ng mga requirements, ay siniay pa ako ng mga taga-DSWD. Pinuntahan talaga nila ako sa bahay, nagtanong din sila sa mga kapitbahay namin if legit ba yung mga nakasulat na information doon sa application form na finilapan ko. So, dapat you have to be honest, sabihin mo lahat na you're single at of course, makikita rin naman yan ng mga kapitbahay nyo at kung sila man ang matanungan ng mga officer na in charge doon sa lugar, then at least hindi magiging problema yun. Kasi meron kasing case guys na yung friend ko na nag-apply ng solo parent, hindi siya na-approve dahil nga may partner siya, magkasama sila sa isang bahay, tapos na timing pa yon na ang tinanong is yung kapitbahay nila. So, walang kaalam-alam ang kapitbahay. Then, pang-apat is you have to claim your ID. Of course, you will be notified if you are approved or not. So, it takes 30 days lang guys. Masyado na nga mahaba yung 30 days para malaman mo if approved ka or na-decline yung application mo. But most of the time, if honest ka lang talaga sa information mo, talagang a-approve talaga si DSWD. Next, ano nga ba ang requirements sa pag-a-apply ng solo parent ID? Number 1 is a barangay clearance. Yes, mga kamare, kailangan mong magpunta sa barangay ninyo at humingi ng barangay clearance. So, kailangan nakatira ka sa isang barangay ng 6 to 1 year bago kanila rilisan ng barangay clearance. Another one is the certification from barangay that you are a solo parent. So, dapat i-confirm ni barangay na isa kang solo parent. Pangatlo is PSA or birth certificate ng iyong anak or mga anak. Pang-apat is proof of financial status. So, kailangan mong mag-submit ng income tax return sa kanila from the BIR office. Pang-lima is the DSWD application form and you have to provide 1 ID picture para sa papers nila or para sa documentation nila or para mayroon silang copy sa mga aplikante ng solo parent. Pang-anim are supporting documents like Sinumar para sa mga single katulad ko at never pang naging married. Pangalawa is death certificate ng iyong husband or ni wife. Nagpapatunay na patay na nga si husband at mag-isa mo nang sinusuportahan ang iyong anak. Pangatlo is medical certificate for mental health incapacity, if any, if ang partner mo or si husband or si wife is hindi kayang magsuporta financially dahil nga meron kang kakulangan or you are not physically or mentally fit, or jail record or certificate of detention if nakakulong si husband or si wife. This certification will verify if totoo nga ba yung sinabi mo sa yung application form na nakakulong si husband or si wife kaya mag-isa mo na lang binubuhay ang iyong anak. And the last one is voucher report in case of abandonment or mag-isa mo na lang sinusuportahan yung anak ng iba. Those are the requirements in applying as a solo parent. So, take note lang guys that solo parent is valid for 1 year pero renewable siya. So, meaning you have to comply another requirements. Pag renewal, mas madali lang siya kasi sometimes yung hinihingi nila is affidavit na lang, a certification from the attorney na yung sinabit mo na documents ay ganun pa rin, still valid. If nagpakasal ka or wala na sa'yo yung bata, then automatic determinate yung solo parent ID mo.
Tatlo is solo parent ID is not always accepted as valid ID sa government and non-government entities like bangko. So tanong kasi sila if valid ba ang solo parent ID. So sasagutin ko na kayo guys, hindi po always valid ang solo parent ID. Pero renewable po siya. Nagagamit po siya sa mga leave credits and so on. Marami pong benefits, privilege ang mga solo parent. So katulad ng aming kapitbahay, meron akong kapitbahay na solo parent, ang income niya is below minimum. So nakakakuha siya ng 1,000 per month. Pero hindi yan per month binibigay kasi usually every 6 months pong nagbibigay si DSWD ng budget para sa solo parent. So I hope nakatulong tong video na to sa mga katulad kong solo parent. At if you have some questions and clarifications, kindly comment down below. At kung meron kayong gustong idagdag o gustong i-video ko pa, please comment down below and I will try na makapag-video agad-agad. So that would be all guys. Thank you so much for watching, and if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe this channel. Bye!